starting. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang romantic, fantasy film na tinatawag na The Twilight Saga, Eclipse. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Zanjo Hillego, Charles Higana, Blue X Vibe, Joshua Mabanag, Dark Nero, F Block on Top, Najan Alaurin, Emily De Pedro, Pringlax Abuso, Bea Roca from Bacolod, Brian Obilo from Pampanga, Jmar Lutre from Puoklibis Up Campus Quezon City, RTG at JPB from Bulihan Silang. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng gabi, makikita natin ang isang binatang sinusundan ng isang nilalang na may kakaibang lakas at bilis, parang hindi tao. Sa sobrang bilis at tindi, sa isang iglap lang, kinagat ng vampira ang kamay ng binata at agad na kumalat sa kanyang dugo ang matinding hapdi ng lason. Pagkatapos nito, balik tayo kina Bella at Edward na magkasama ulit, nagre-relax sa paborito nilang lugar, ang magandang parang napuno ng bulaklak. Habang si Bella ay pilit na nag-aaral para sa kanyang final exams, si Edward naman hindi mapigilan na istorbohin siya sa maliliit at matatamis na kilos. Tulad ng dati, muli siyang nag-propose ng kasal. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Bella. Naniniwala kasi siya na wala nang malalim na halaga ang kasal, at sa murang edad niya, baka isipin lang ng tao na napilitan siyang mag-asawa dahil nabuntis siya nang wala sa oras. Pag-uwi niya ng mas maaga kaysa inaasahan, gulat na gulat si Charlie. Akala niya, si Edward lang ang nagpapa-impress sa kanya. Medyo inis, pinaupo niya si Bella at diretsahang sinabi na bukod sa grounded pa rin siya dahil tumakas ng 3 araw, inaasahan niyang bawasan muna ang pagkakadikit nila ng kanyang nobyo. Pero bilang kompromiso, inalok niya si Bella na gagaanan ang parusa kung makikipag-ayos siya kay Jacob, ang dati niyang kaibigan. Pagsapit ng gabi, sinubukan ni Bella na tawagan si Jacob pero walang sagot. Dahil determinado siya, nagpasya siyang pumunta mismo sa reservation. Ang problema, hindi umaandar ang lumang truck niya. Yun pala, si Edward mismo ang umistorbo rito matapos makita sa vision ni Alice ang plano ni Bella. Ayaw niyang ilagay sa panganib si Bella sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga lobo. Nagmakaawa si Bella na unawain siya, sinasabing kapag naging vampira na siya matapos ang graduation, baka hindi na siya kailanman gastuhing makita ni Jacob. Kinabukasan sa school, biglang inanunsyo ni Alice na magkakaroon siya ng party, kaya sobrang curious ng lahat dahil wala pa ni isa mang nakakakita ng bahay ng mga Cullen. Pero ang mga kasama nila, naalala kaagad kung paano naging malaking gulo ang huling birthday party ni Bella. Sa gitna ng kasiyahan, biglang natigilan si Alice na parang may naramdaman siyang masama. Agad naman itong nabasa ni Edward sa isip niya. Ilang sandali pa, dinala ni Edward si Bella sa police station kung saan abala si Charlie sa kaso ng nawawalang binata na si Riley Beers. Nagtanong si Bella kung may balita na, at ipinaliwanag ni Edward na iniimbestigahan nila ang serye ng mga misteryosong pagkawala sa Seattle na tila magkakaugnay. Bago sila umalis, pinaalala ni Edward na dapat na nilang gamitin ang plane tickets papuntang Florida, regalo iyon noong birthday niya at malapit nang ma-expire. Sa una, payag si Charlie hanggang sa malaman niyang sasama rin si Edward, kaya medyo nagbago ang ihip ng hangin. Sa Florida, masayang sinalubong ni Renee si Bella at masarap ang naging kwentuhan nila. Alam niyang lilipat na sa Alaska si Bella para sa college, kaya niregaluhan niya ito ng kumot na tinahi mula sa mga lumang t-shirt nila sa mga biyahe. Isang napakatamis na paalala kung gaano siya kamahal bilang anak. Kita sa mukha ni Bella kung gaano siya kasaya na kasama ang kanyang ina, pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ito na ang huling beses. Klaro sa kanya na pagkatapos ng graduation, magiging vampira na siya, at hindi na niya muling makikita ang kanyang ina. Samantala, sa Forks naman, nagtungo ang mga Cullen sa gubat para habulin si Victoria base sa mga vision ni Alice. Buong lakas nilang sinundan ang mapulang buhok na vampira, na walang takot na umaatake sa kanila sa bawat pagkakataon. Biglang tumalon si Victoria papunta sa teritoryo ng mga lobo, isang lugar na bawal pasukin ng mga Cullen.
Pero dahil mainitin ang ulo ni Emma, sinubukan niyang lumabag sa patakaran para hindi lang makatakas ang kalaban. Bago pa siya makalapit, hamarang agad ang isa sa mga lobo at doon na sumabog ang matinding instinct ni Emma, raw at primal. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Victoria nang walang kahirap-hirap. Nang makabalik si Bella sa bayan, agad na napansin ni Edward kung gaano siya kalungkot matapos magpaalam sa kanyang ina. Para gumaan ang pakiramdam niya, sinabi ni Edward na kung sakaling manatili siya bilang tao, baka sakaling may pagkakataon pa siyang muling makita ang kanyang nanay, umaasa na baka magbago ang isip ni Bella tungkol sa pagiging vampira. Hindi nagtagal, napansin nilang naghihintay si Jacob sa labas ng school. Diretso niyang binigyan ng babala si Edward na dapat niyang igalang ang kasunduan. Tuliro si Bella, hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan nila hanggang sa mabuking ni Jacob na niloko siya ni Edward. Sadyang pinalayo siya para hindi siya malagay sa panganib mula kay Victoria. Doon na niya napagtanto kung ano ang nakita ni Alice sa kanyang vision. Galit si Bella, pero pinili niyang ipagpaliban muna ito at unahin si Jacob. Tinanong niya kung bakit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Sinamantala niya ang pagkakataon at nakiusap kay Edward na pagkatiwalaan siya, talagang pagkatiwalaan, at pumayag itong makipag-usap siya ng pribado kay Jacob. Pagdating sa reservation, sinalubong ni Bella ang buong grupo ng mga lobo at nakilala si Leah Clearwater, anak ni Harry. Mula sa unang tingin pa lang, malinaw na hindi siya gusto ni Leah. Agad din niyang napansin na si Leah, tulad ng iba, ay kaya ring mag-transform bilang lobo. Ipinaliwanag ni Jacob na may drama kay Leah na nagpapahirap sa grupo. Kasi tuwing nagtatransform sila, malinaw na naririnig ng lahat ang iniisip niya. Masakit kasi hanggang ngayon, mahal pa rin niya si Sam, kahit naka-imprint na ito kay Emily. Dito ipinaliwanag ni Jacob ang tungkol sa imprinting, isang espesyal na koneksyon sa kanilang tribo na higit pa sa simpleng pagkahumaling. Isa itong malalim na udyok ng kalikasan na nagbubuklod ng dalawang tao habang buhay, na ang kaligayahan ng isa ang nagiging pangunahing layunin ng isa pa. Nangyayari ito bigla, sa mismong sandali ng unang pagkikita. Pero umamin si Jacob na hindi pa niya ito nararanasan. Nananatili pa rin siyang umaasa na si Bella ang pipiliin niya at na magkakaroon sila ng kinabukasan. Pero sa puntong iyon, malalim na huminga si Bella at tuluyan ng sinabi ang totoo, magiging vampira siya kaagad pagkatapos ng graduation, sa loob ng isang buwan. Parang tinamaan ng matinding suntok si Jacob sa narinig niya. Sumabog ang galit niya at sa sobrang sama ng loob, nabitawan niya ang mga salitang mas mabuti pang mamatay si Bella kaysa maging isa sa mga bloodsucker. Matindi ang tama ng mga salitang iyon kay Bella, mas malalim pa kaysa iniisip ni Jacob. Samantala, sa bahay ni Bella, may isang estrangherong palihim na pumasok at kumuha ng kanyang blouse na basang-basa ng kanyang halimuyak. Nang makauwi siya, wala na ang intruder. Hindi nagtagal, dumating si Edward sa pintuan, halatang balisa, at inamin na muntik na niyang labagin ang kasunduan dahil sa sobrang pag-aalala niya kay Bella. Hindi kasi siya nagtitiwala sa mga lobo at sa init ng ulo nila, pero bigla siyang nakaramdam ng kakaibang amoy, isang presensyang hindi kanya, at nalamang may dumaan nga roon. Agad silang nagtungo sa mga Cullen para ipaalam ang nangyari. Hindi matukoy ni Edward kung kaninong amoy iyon, pero malinaw sa kanila na hindi iyon aksidente. Kung ordinaryong vampira lang iyon, siguradong hindi nito. Pinatawad si Charlie. Si Jasper naman ay nakasunod sa bakas hanggang 5 milya ang layo. Tiyak nilang hindi ito si Victoria o ang Volturi, dahil kung sila iyon, siguradong nakita ni Alice sa kanyang vision. Kaya agad na nagpasya si Carlisle, walang patumpik-tampak, na paprotektahan nila si Bella mula sa bagong banta. Hindi naman natuwa si Bella sa ideya. Alam niyang napakahirap para sa kanila na sabay-sabay bantayan siya at si Charlie, magpakain, manghuli ng intruder, at bantayan pa si Victoria. Pero matigas si Edward, hindi siya papayag na isugal ang kaligtasan ni Bella. Kaya binalikan siya ni Bella. Ipinaalala na hindi siya lubos na walang laban. Alam niyang maaasahan din niya si Jacob. Siyempre, hindi natuwa si Edward na sangkot ang mga lobo, lalo na si Jacob. Pero mas malaki ang sitwasyon kaysa sa alitan nila, kaligtasan nila ni Charlie ang nakataya. Sa huli, nagawa ni Bella na kumbansihin ang dalawang panig na magtulungan, magpalit-palitan ng pagbabantay. Nang iwan muna ni Edward si Bella kay Jacob para mangaso, halata ang inis niya sa sobrang kaunting damit na suot ng binata. Pinilit niya itong hindi pansinin at pananggakuan si Bella na babalik agad siya.
Pagkaalis niya, sinabi ni Jacob kay Bella na sa araw ay malaya silang gawin ang gusto nila, pero pagsapit ng gabi, pupunta sila sa isang pagtitipon. Kaya kinagabihan, dinala si Bella sa reservation para dumalo sa malaking council meeting, kung saan ibabahagi ng matatanda ang sinaunang mga alamat sa bagong henerasyon. Bagaman dapat sikreto iyon, napagkasunduan nilang may karapatan si Bella na malaman ang lahat. Nagsimula ang kwento ni Billy Black. Sabi niya, maliit lang ang tribo nila pero makapangyarihan dahil may dugong mahika. May kakayahan silang mag-anyong lobo. Tahimik ang kanilang pamumuhay hanggang sa dumating ang isang nilalang na mukhang tao ngunit may balat na singtigas ng semento at singlamig ng yelo. Marami ang nasawi, at agad na gumanti ang mga mandirigma. Niluri nila ang nilalang gamit ang matatalas nilang pangil hanggang sa bumagsak ito. Ngunit apoy lang ang tunay na nakatapos dito. Muli pang dumating ang isa pang halimaw upang ipaghiganti ang kasamahan nito, nagdala ng takot at kaguluhan. Nang mamatay ang anak ng nag-iisang mandirigmang may mahika, siya mismo ang humarap sa kalaban. Pero nang makita ng kanyang ikatlong asawa na wala siyang laban, ginawa nito ang pinakamabigat na sakripisyo. Sinaksak niya ang sarili, at ang kanyang dugo ang nakadistract sa halimaw. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang lobo para patumbahin ito. Ang tanging lakas ng babae ay ang kanyang matibay at matapang na puso. Ipinahayag ni Billy na ang kanilang tribo ay may kakayahang makaramdam kung may paparating na matinding panganib. At ngayon, kailangan nilang maging handa sa kahit ano. Samantala, dumarami ang mga ulat ng pagkawala sa Seattle. Mabilis na nakahinuha si Jasper, hindi isa kundi marami ang sangkot na vampira. Base sa kilos nila, malinaw na mga bagong turn lang sila, mga baguhan na kontrolado ng kanilang pagnanasa, at mabilis nilang napagtanto, may gumagawa ng isang hukbo. Hindi ito aksidente. Ang dami nang nawawala, hindi iyon basta-basta. Dahil pinakamalapit silang coven sa Seattle, sila ang dapat kumilos. Kung hindi, siguradong ang Volturi ang gagalaw. Pero may sariling hinala si Edward. Baka nga ang Volturi na mismo ang nasa likod ng lahat. Naalala niya nang basahin niya ang isip ni Arrow sa Italy. Klarong-klaro na gusto nito na mapasama sina Alice at Edward sa kanilang guard dahil sa kakaiba nilang kakayahan. Pero ang tanging paraan lang para mangyari iyon ay kung mawala ang buong pamilya Cullen. At ang hukbong ito, baka nga mismong paraan ng Volturi para gawin iyon. Pag-uwi ni Bella, nadatnan niya si Charlie na halos hindi na nagpapahinga, pilit na sinusubukang lutesin ang pagkawala ni Riley Beers. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam ni Bella. Alam niyang papalapit na ang oras at kailangan na niyang pag-isipan kung ano ang sasabihin niya sa kanyang ama kapag dumating na ang araw na magiging vampira siya at hindi na niya ito makikita muli. Si Edward, sinubukang pakalmayan ang isip ni Bella. Sabi niya, paglipas ng ilang dekada, kapag wala na ang lahat ng kilala niya, wala na ring halaga ang lahat ng ito. Pero muli siyang pinilit ni Bella, gusto niyang malaman ang totoong dahilan kung bakit nagdadalawang isip pa rin si Edward na gawing vampira siya. Dito sinabi ni Edward ng diretsahan, alam niya ang bigat ng desisyon, ang kapalit nito. At hindi niya kayang i-condena si Bella sa parehong walang hanggang kalungkutan na dinaranas niya. Pero inamin din niyang kung iyon lang ang tanging paraan para hindi niya ito mawala, handa siyang isugal ang kaluluwa ni Bella. Sa kabila nito, nakaramdam ng ginhawa si Bella, dahil natatakot siyang baka hindi na siya mahalin ni Edward kapag nawala ang kanyang pagiging tao. Kinahapunan, habang kasama niya si Jacob, inanyayahan siya ni Bella sa malaking party ni Alice. Pero si Jacob, alam niyang nauubusan na siya ng oras, kaya diretsahang umamin. Mahal niya si Bella. Nakiusap siyang piliin siya nito. Sigurado raw siya na may nararamdaman din si Bella para sa kanya, kahit ayaw pa nitong tanggapin. Ipinaalala niya na kung siya ang pipiliin ni Bella, hindi na niya kailangang magbago o magpaalam sa mga mahal niya sa buhay. Bigla siyang yumoko at hinalikan si Bella. Agad siyang itinulak nito at tinangkang suntukin, pero siya mismo ang nasaktan dahil sa matigas na panga ni Jacob. Habang ihinatid siya pauwi, dumating si Edward at halos nagngingit-ngit sa galit. Hindi dahil sa halik mismo, kundi dahil hinalikan siya ni Jacob nang walang pahintulot niya. Dinala siya ni Edward kay Carlisle para tingnan ang kanyang kamay. At syempre, hindi pinalampas ni Emmett ang pagkakataong mangasar, biro pa niya na magiging napakalakas na newborn si Bella. Pero si Rosalie,
Halatang hindi natuwa, kaya nilapitan siya ni Bella at tahimik na nagtanong kung bakit galit na galit ito sa kanya. Diretsahan siyang sinagot ni Rosalie, hindi raw galit, kundi inggit. Ipinaliwanag niyang si Bella ay may hawak ng isang bagay na wala na sila, ang pagkakataong manatiling tao. Ibinahagi ni Rosalie ang kanyang nakaraan. Noon, perpekto ang buhay niya bilang tao. May pangarap siyang magkaroon ng magandang tahanan at masayang pamilya. Akala niya, nahanap niya ang tunay na pag-ibig nang mapansin siya ng pinakamayamang binata sa kanilang bayan. Pero totoo, bata pa siya noon, inosente, at nadala lang ng ilusyon. Isang gabi, pauwi siya nang mahulog siya sa kamay ng lalaking iyon at ng kanyang mga kaibigan. Lasing at punong-puno ng kasamaan, pinagsamantalahan siya at iniwan na halos patay sa gitna ng kalsada. Natagpuan siya ni Carlisle at iniisip na sinagip siya, ginawa siyang vampira. Noon lang siya nagkaroon ng pagkakataong maghayganti, pinatay niya ang bawat isa sa kanila, at iyong lalaking minsan niyang minahal ang huli niyang tinapos, para maranasan itong manlumo at matakot bago mamatay. Kahit umamin si Rosalie na gumaan ang buhay niya nang makilala si Emmett, hindi pa rin siya tumigil sa pagdadalamati sa nawala sa kanya, ang pagkakataong tumanda at magkaanak. Ayaw niyang nakapako ang buhay niya sa isang oras. Tahimik na nakinig si Bella, at buong puso niyang sinabi kay Rosalie na ang tanging gusto lang niya ay makasama si Edward magpakailanman. Samantala sa Seattle, nahihirapan si Riley na kontrolin ang mga bagong turn na vampira. Sobrang magulo at pabigla-bigla ang mga ito, nagdadala ng kaguluhan kahit saan. Pero ang Volturi, nakamasid na. Napansin ni Felix na kasing kahina-hinala ng mismong paglitaw ng hukbo ang pananahimik nila. Nang iminungkahi niyang ipaalam ito kay Arrow, agad siyang pinutol ni Jane. Siya ang may hawak ng desisyon ngayon, at pinili niyang hayaang magpatuloy ang plano ng hukbo, kahit ano pa man iyon. Dumating ang araw ng graduation. Umakyat si Jessica at nagbigay ng isang madamdaming talumpati. Paalala niya sa lahat na hindi ito ang oras para magmadali sa mga desisyon. Ito ang panahon para magkamali, para matuto, dahil doon nila matutuklasan kung sino sila talaga. Sa party sa bahay ng mga Cullen, nakita ni Bella si Jacob na dumating. Nilapitan niya ito agad at pinaalala na hindi na niya ito inimbitahan matapos ang ginawa nitong paghalik sa kanya ng walang pahintulot. Humingi ng tawad si Jacob at iniabot ang Reg Along ginawa niya mismo para kay Bella. Bigla namang nagkaroon ng vision si Alice, may taong humahawak sa isang pirasong damit. Agad nila itong sinabi sa pamilya. Malinaw na ang hukbo ng mga newborn ay papunta na sa kanila at darating sa loob ng 4 na araw. Nakita rin ni Edward sa isip ni Alice ang imahe ni Riley Beers, ang batang hinahanap ni Charlie. Alam nilang hindi siya ang nagpasimula nito, pero hindi nila maaaring kalimutan na ang hukbo ay papalapit, at hindi sila sapat para labanan itong mag-isa. Dahil dito, naghanda ang grupo ni Jacob para sa labanan. At pumayag si Edward, dahil mas maraming proteksyon iyon para kay Bella. Ipinaliwanag ni Jasper na hindi alam ng mga newborn ang tungkol sa mga lobo, at iyon ang magiging tactical na bentahe nila. Hindi natuwa si Bella na may lalagay si Jacob sa panganib, pero pinaalala nito sa kanya na ito mismo ang gusto niya, ang pagtutulungan ng dalawang panig. Nagsimula ang pagsasanay. Si Jasper ang namuno, tiniyak na handa silang makipagsabayan sa hukbo. Dumating din ang mga lobo para matutong lumaban-laban sa mga vampira. Nagbabala si Carlisle na kailangang doble ingat dahil mas malalakas ang mga newborn, may natitirang dugong tao pa sa kanilang mga katawan. Dagdag ni Jasper, ito mismo ang dahilan kung bakit sila ginagawa. Ipinaliwanag din niya, anuman ang mangyari, huwag niyong hayaang yakapin kayo ng mga newborn. Kapag nadakma kayo, siguradong dudurugin kayo. Sinimulan ang demo, at nakita natin ang grupo na natututo ng mga bagong diskarte sa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Jasper. Sobrang bilis ng galawan ng mga vampira kaya hindi halos masundan ni Bella. Sa puntong iyon, sinabi niya kay Jacob na natatakot siyang may masaktan dahil sa kanya. Kalaunan, tinanong niya si Jasper kung paano ito naging dalubhasa sa mga newborn, hukbo, at laban. Dito niya ikinwento ang kanyang nakaraan. Ipinakita niya ang mga peklat sa kanyang mga braso, mga bakas ng digmaan. Nagsimula siya bilang sundalo noong Civil War bago niya nakilala si Maria, isang immortal na gumawa sa kanya bilang mahalagang bahagi ng kanyang newborn army. Noon, walang laban silang natatalo. Si Jasper ang ikalawang namumuno. Ang kanyang kakayahang kontrolin ang emosyon ang naging susi sa mga plano ni Maria. Pero siya rin ang kailangang pumatay sa mga newborn kapag dumating na ang oras. At sa bawat isa, nararamdaman niya ang takot at sakit nila. Akala niya noon, mahal niya si Maria. Pero kalaunan, napagtanto niyang ginagamit lang siya nito. Pero lahat nagbago nang makilala niya si Alice,
na syempre noon pa man ay nakita na siya sa mga pangitain niya. Kinagabihan, nagkaroon si Bella ng bangungot. Doon niya na-realize na katulad ni Jasper na naging parang papay, si Victoria pala ang tunay na nagko-control sa buong newborn army. Nang sabihin niya ito kay Edward, ipinaliwanag niya na kaya hindi nakikita ni Alice sa kanyang mga vision ang plano, dahil si Victoria ay nagpapagamit ng ibang tao para gumawa ng desisyon. At agad, nang napatunayan ang hinala, si Victoria nga ang lumikha ng lahat ng newborn vampires sa Seattle. Ipinaalala ni Bella kay Edward na hindi sila dapat magkahihiwalay sa araw ng labanan. Pareho lang daw silang mababaliw sa pag-aalala kung wala ang isa't isa. Kahit anong pakiusap niya, ang naging desisyon lang ni Edward ay wala sa kanila ang lalaban. Nagkita sina Jacob at Jasper kasama sila sa field kung saan magaganap ang labanan. Dito nila sinabi kay Jacob na hindi sila sasama sa laban, bagkus ay magtatago sila sa bundok. Para magawa iyon, kailangan nilang takpan ang amoy ni Bella, at ang tanging paraan, balutan ito ng amoy ni Jacob. Habang binubuhat siya ni Jacob sa gubat, inamin ng binata na pinili niyang ipaubaya kay Sam ang pagiging alpha, dahil sa totoo lang, hindi niya ginusto ang maging bahagi ng anumang pack. Sinabi ni Bella na iginagalang niya ang desisyon na iyon, at sana ganoon din ang gawin ni Jacob sa kanya. Pero si Jacob, patuloy na humihirit, sinasabing posible raw na magmahal ng dalawang tao sabay, at ramdam niyang may nararamdaman din si Bella para sa kanya, kahit pilit niya itong ikinakaila. Gayunpaman, nangako si Jacob na hindi na siya muling hahalik maliban na lang kung si Bella mismo ang hihilingin. Samantala, siniguro ni Jasper kay Edward na hindi niya naamoy si Bella, ibig sabihin gumagana ang kanilang plano. Pagbalik ni Bella sa bahay, nadatnan niyang kausap ni Alice si Charlie. Sinabi ni Alice na nagsinungaling siya kay Charlie, kunwari raw ay may sleepover sila kagabi, pero ang totoo ay kasama ni Bella si Edward habang ang iba ay manghuhuli. Sa loob, tinanong ni Bella ang kanyang ama kung naniniwala pa ba ito sa kasal, lalo na't hindi na siya muling nag-asawa matapos maghiwalay kay Renee. Sabi ni Charlie, oo, naniniwala siya, pero kung tama ang dahilan, at hindi dahil sa pressure o pagkakamali, tulad ng maagang pagbubuntis. Napahiya si Bella at agad niyang nilinaw, na old-fashioned si Edward at oo, virgin pa siya. Malaki ang naibsan sa loob ni Charlie sa sinabi ng anak, at nagsimula na rin siyang tingnan si Edward sa mas magandang paraan. Pagsapit ng gabi, dumating si Bella sa bahay ni Edward. Naghihintay ito dala ang graduation gift niya. Ipinakita rin ni Edward na naghanda siya ng kama para makatulog si Bella doon. Dito, tinanong ni Bella ang mahalaga sa kanya. Naalala niya kasi na minsan sinabi ni Edward na ang tanging kondisyon para gawin siyang vampire ay ang kasal. Kaya ngayon, gusto niyang baguhin ang usapan. Dahan-dahan siyang lumapit para halikan si Edward, sinusubukan lampasan ang pisikal na limitasyon ng kanilang relasyon. Pinipigilan siya ni Edward, takot na baka masaktan niya ito. Hindi maintindihan ni Bella kung bakit siya umaatres, kung gusto naman niyang maranasan ang lahat bilang tao. Sa huli, bumigay rin si Edward sa pakiusap ng dalaga, hinayaan ang sarili na madala sa init ng kanilang paglalapit, bagaman sobrang ingat niya, alam niyang isang maling galaw lang ay malaking kapahamakan na. Pero tumanggi pa rin siyang lumampas sa halikan. Naisip ni Bella na baka hindi siya gustuhin ni Edward katulad ng pagkagusto niya rito. Pero ipinaliwanag ng vampira na hindi iyon ang dahilan. Gusto niya munang ikasal sila, dahil nagmula siya sa panahong nililigawan muna ang isang babae araw-araw, dinadaya ng ilang halik, at saka lang humihingi ng permiso sa ama bago lumuhad at mag-alok ng singsing, gaya ng ginawa niya ngayon. Ibinigay ni Edward ang singsing na minana pa niya sa kanyang yumaong ina, at nangakong mamahalin siya magpakailanman. Doon siya muling nagtanong kung pakakasalan siya ni Bella, at sa pagkakataong ito, pumayag na ang dalaga. Samantala sa Seattle, nakipagkita si Victoria kay Riley. Sinabi niya rito na baka hindi niya kayang lumaban kasama siya laban sa mga Cullen, natatakot siyang mabunyag ang tunay niyang plano. Niloko niya si Riley, sinabing may tinatago raw na kakaibang kapangyarihan ang Cullen kaya nila pinatay si Laurent. Pinaniwala niya si Riley na pinapahirapan at tinatakot ng mga Cullen ang buong lugar, na ayaw pa nilang magbahagi ng mga tao sa lungsod. Sa kasinungalingan niyang ito, tuluyang naniwala si Riley at nangakong pupuksain niya ang buong pamilya Cullen para sa kanya. Bago ang laban, nag-iwan si Bella ng patak ng dugo sa kagubatan para maligaw ang mga newborns at hindi siya agad matagpuan. Doon niya rin nalaman na hindi na naaapektuhan si Edward ng kanyang amoy matapos itong mag-isip ng isang buong araw na patay na siya.
Pero napansin ni Edward na hindi suot ni Bella ang engagement ring. Inamin ng dalaga na ayaw niyang masaktan si Jacob, gusto niyang manatiling nakatuon ito sa laban. Nang dumating si Jacob, dumaan si Edward sa ibang landas paakyat sa bundok habang si Jacob naman ang nagbuhat kay Bella para tuluyang matakpan ang kanyang amoy. Alam nilang parehong malapit na ang panganib. Ngunit biglang dumating ang isang matinding bagyo, at sa loob ng tent, halos nagyayelo si Bella. Hindi siya kayang painitin ni Edward, malamig din kasi ang balat nito. Kaya pumasok si Jacob sa tent, ipinaalala kay Edward na mas mainit siya at makakatulong, kahit wala pa siyang damit, hindi siya tinatablan ng lamig. Kahit labag sa loob ni Edward, napilitan siyang hayaan si Jacob na yakapin si Bella para mainitan. Habang tumatagal ang oras, nakatulog ang dalaga. Samantala, nakiusap si Edward kay Jacob na panatilihin ang kanyang mga iniisip na malinis. Pero sinamantala ni Jacob ang pagkakataon para magtanim ng duda, sinabing mahal din ni Bella siya kahit hindi niya inaamin. Hindi naniwala si Edward, pero nagtanong si Jacob, ano ang gagawin niya kung si Bella ang pumili sa kanya. Diretsyong sinabi ni Edward na hindi niya sasaktan si Jacob, dahil hindi niya kayang saktan si Bella sa ganoong paraan. Naisip ni Jacob na ibig sabihin ay gagawin pa rin siyang vampira ni Edward. Pero nilinaw ni Edward na iyon ang huling bagay na gusto niyang gawin. Kahit nga tinangkang itaboy si Bella noon, halos ikamatay nilang dalawa. Naisip pa nga niya na baka mas mabuti pa kung si Jacob ang makasama ni Bella, bigyan siya ng normal na buhay bilang tao. Pero hindi niya kailanman pipilitin si Bella sa bagay na ayaw nito, kahit pa mga hulugan iyon ng pagkawala niya. Sa kabila ng lahat, nagpasalamat pa si Edward kay Jacob, dahil kung wala siya, siguradong magdurusa si Bella. Biniro pa niya na kung hindi lang sila magkaaway at kung hindi siya agaw buhay kay Jacob, baka pwede pa silang maging magkaibigan. Pero si Jacob, syempre, hindi sang-ayon doon. Pagsikat ng araw, dumating si Seth at ipinaalam ni Edward kay Bella na si Jacob ay nag-iikot na sa paligid para tiyakin na ligtas ang lugar. Bilang parte ng malamig na plano, pinaparinggan ni Edward si Jacob para marinig nito na ikakasal na ang babaeng mahal niya. Galit na galit si Jacob at bigla na lang tumakbo papunta sa gubat. Hinabol siya ni Bella, dahil alam niyang hindi talaga nauunawaan ni Jacob kung bakit iyon ang pinili niya, lalo na at alam nitong may nararamdaman din si Bella para sa kanya. Sinabi ni Jacob na kung mamamatay man siya sa pakikipaglaban sa mga newborns, kahit papaano, may iligtas niya si Bella sa sakit ng pagpili sa pagitan nila. Nakiusap si Bella na manatili muna siya, na pag-isipan pa itong mabuti. Pero ang tanging paraan para mapigilan siya ay ang hilingin na halikan siya. Kaya tinupad ni Jacob ang pangako niya. Isang halik na puno ng pagmamahal at lungkot, may kasamang panghihinayang na sana iyon ang naging una nilang halik. Pagbalik ni Bella kay Edward, na nakita ang lahat sa isip ni Jacob, diretsahan siyang tinanong kung mahal ba niya si Jacob. Sagot ni Bella, oo, pero mas mahal niya si Edward. Samantala, dumating na ang mga newborns sa Forks, sinusundan ang nakakabighaning amoy ng dugo ni Bella. Dumiretso sila sa parang kung saan nila akala naruroon si Bella, pero doon sila sinalubong ng ating mga bida kasama ang mga lobo. Wala silang kaalam-alam na may mga werewolf pala, kaya mabilis silang nadurage. Bigla namang lumabas si Victoria mula sa kagubatan, desperadong hinahanap si Edward. Nang makita niyang wala ito roon, sinundan niya ang amoy papunta sa bundok. Hindi nagtagal, sumali si Jacob sa matinding labanan, kung saan halos ubos na ang kalaban dahil sa karanasan ng mga Cullen at lakas ng mga lobo. Si Edward, na nababasa ang iniisip ni Victoria, naghanda para sa pagdating nito. Pero hindi lang siya ang kasama, nandun din si Riley. Sinabihan ni Edward si Riley ng diretsahan, na nakita na niya sa isip ni Victoria, at alam niyang hindi talaga siya mahal nito. Ginagamit lang siya para ipaghiganti si James, ang tanging taong minahal ni Victoria. Ngunit tumanggi si Riley na maniwala, at mas pinili niyang pakinggan ang desperadong pagmamakaawa ni Victoria na huwag siyang mawalan ng tiwala. Bigla na lang sumugod si Riley kay Edward, pero dumating si Seth at agad siyang pinigilan, tinakaladkad at dahan-daang pinupunit. Nakita ni Victoria na talo na sila, kaya sinubukan niyang tumakas. Ayaw niyang ilantad ang sarili. Pero inesor siya ni Edward, pinaalala kung gaano niya kagustang sirain si Bella, at kung gaano niya gustong ipadama kay Edward ang parehong sakit na naranasan niya nang sunugin nito si James. Nag-alab ang galit ni Victoria at tuluyan siyang bumagsak sa bitag, sugod ng sugod habang patuloy na pinupunit ni Seth si Riley. Sa huling desperadong galaw para makaiwas, umakyat si Victoria sa puno, pero pinabagsak iyon ni Edward, pinilit siyang bumalik sa laban.
Sakto namang nakawala si Riley mula sa panga ng lobo at agad na tumakbo papunta sa tabi ni Victoria. Ngayon, naipit si Edward sa pagitan nilang dalawa. Nakita ni Bella na malapit nang matalo si Edward, kaya dali-dali siyang naghanap ng kahit anong matalin sa snow. Walang pag-aalinlangan, sinugatan niya ang sarili, pinakawalan ang matapang na amoy ng dugo niya, sapat para mailihis pansamantala ang dalawang vampira. Muling sumugod si Seth, pinatumba si Riley, habang si Edward naman nakipagsagupaan kay Victoria. Binalot niya ito sa kanyang mga braso at tinapos sa tanging paraan na kaya ng isang vampira, sa pamamagitan ng sariling mga pangil, sapat para mabutas ang matigas na balat nito. Habang nakahandusay na ang bangkay ni Victoria sa nyebe, mabilis na tinakpan ni Edward ang sugat ni Bella, pagkatapos ay sinunog ang katawan ni Victoria para masigurong hindi na ito makakabalik. Kailangan na nilang bumalik sa parang para magtipon ulit, dahil nagkaroon ng bisyon si Alice, paparating na ang Volturi, at mabilis silang darating. Napilitan ng umatras ang mga lobo dahil alam nilang hindi nirerespeto ng mga vampira ang kasunduan nila. Pero bago sila makaalis, biglang nakaramdam si Leia, may isa pang buhay na newborn. Agad siyang tumalon dito, pero nahawakan siya ng mahigpit ng kalaban at ikinulong sa mga braso nito. Bago pa man masaktan si Leia, biglang sumugod si Jacob para iligtas siya. Pero imbes na siya ang makaprotekta, siya pa ang nadakma ng newborn na agad pinisa ang kalahati ng katawan niya sa isang malupit na pagyugyug. Agad na lumapit si Carl, mabilis siyang tiningnan, at nagbabala na kailangan nilang ayusin agad ang nabaling mga buto ni Jacob bago ito maghilom ng mali. Pero una sa lahat, kailangan muna nilang mailabas siya roon bago pa dumating ang Volturi. Pagkaalis ng mga lobo, tanging mga vampira na lang ang natira sa parang. Dumating ang Volturi, kunwari inosente na para bang wala silang alam sa army ng mga newborn. Nagpanggap pa silang nagulat nang makita ang Cullen clan na halos walang galos matapos ang laban. Doon nila napansin ang isang batang babae na si Bree, na himalang buhay pa. Ipinaliwanag ng mga Cullen na inalok nila ito ng asylum, pero agad silang pinaalalahanan ng Volturi na wala silang kapangyarihang gumawa ng ganoong kasunduan. Sa malamig at nakakatakot na paraan, ginamit ni Jane ang kanyang kapangyarihan para pahirapan si Bree at piliting magsalita. Pero kahit anong gawin, wala talagang alam ang bata kung sino ang tumurn sa kanya. Lumapit si Edward at sinabi na si Victoria ang lumikha ng army, isang pangalan na tiyak na kilala ng Volturi. Dinagdag pa ni Carl na kung nalaman lang ng Volturi ang plano ni Victoria, matagal na sana nila itong pinigilan. Pero maliwanag ang naging tugon nila, hindi nila bibigyan si Bree ng pangalawang pagkakataon. Bago sila umalis, pinaalala nila kay Bella ang pangako nito tungkol sa kanyang transformation. Sabi ni Bella, nakatakda na ang araw. At doon, natapos ang buhay ng batang newborn. Pagsapit ng gabi, pumunta si Bella sa bahay ni Billy, sabik na malaman kung kamusta na si Jacob. Pero ang nadatnan niya ay mga daing at sigaw ng sakit, dahil kasalukuyan pang binabalik at near-realign ang mga buto ni Jacob para maghilom ng tama. Paglabas ni Carl, nagpasalamat si Billy at sinabi kay Bella na hinahanap siya ni Jacob. Pagpasok ni Bella, agad na lumiwanag ang mukha ni Jacob nang makita siya. Una niyang tinanong kung nagalit ba si Edward sa halik nila, at kung baka napagbuntunan siya nito. Doon niya inamin na baka hindi ganoon kasama si Edward tulad ng iniisip niya dati, pero sinabi pa rin niya kay Bella na hindi ito kasing perpekto ng iniisip niya. Para naman kay Bella, sapat na si Edward ay siya mismo, iyon na ang lahat. Kahit wasak ang katawan niya, sinabi pa rin ni Jacob na ibinigay niya ang lahat para lang mapanalunan ang puso ni Bella. Huling beses, pinaalala niya na ang buhay kasama siya ay magiging madali, parang humihinga lang. Habang nawasak ang puso ni Bella sa nakikitang sakit ni Jacob, sinabi niyang mahal niya ito, pero hindi sapat para piliin siya. Bago siya umalis, hiling ni Jacob na bigyan siya ng kaunting oras pa. Nangakong hihintayin siya palagi, kahit tumigil pa ang pagtibok ng puso niya. Ilang araw lang, tuluyan nang itinakda ni Bella at Edward ang kanilang kasal, August 13, isang buwan bago ang susunod na kaarawan ni Bella. Siyempre, si Alice na agad ang kumontrol sa lahat ng plano. Pero para kay Bella, hindi iyon ang mahalaga. Ang tanging importante ay ang makasama si Edward, kahit sino pa ang dumating. Pero ang pagiging sobrang madali ng lahat ay nagdulot ng konting kaba kay Edward. Kaya ipinaliwanag ni Bella na ang pagpili niya ay hindi lang tungkol sa pagitan ng isang vampira o isang werewolf. Ito ay tungkol sa kung sino talaga siya at kung ano ang nakalaan para sa kanya. Inamin ni Bella na hindi niya kailanman naramdaman na siya ay normal, kahit noong siya ay sarili pa niya.
At ngayon alam na niya kung bakit, dahil hindi talaga siya normal, at hindi niya rin gustong maging normal. Oo, nakaranas siya ng maraming sakit sa mundo ng tao, pero ngayon, naramdaman niya kung gaano siya kalakas at katoto. Dahil sa wakas, natuklasan niya na ito ang mundong para sa kanya. Ang revelasyong ito ay nagdala ng konting kapanatagan kay Edward. At sa kanilinaw ni Bella ang lahat, gusto niyang makasama si Edward sa lahat ng paraan na kaya ng isang tao. Pero ang unang hakbang, hindi ang kasal mismo. Bago pa man nila marating iyon, kailangan muna nilang gawin ang mas delikadong bagay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.